Matatagpuan sa dulo ng peninsula at may 40 kilometrong haba at 4 hanggang 12 kilometrong lapad ang Kinburn Spit ay tila hindi mahalaga sa unang tingin, pero mahalaga ito. Ang maliit na bahagi ng lupa ay nakausli sa dagat itim at nagsisilbing pasukan sa ilog Dnipro hanggang Kiev. Kontrolado ng Rusya ang Spit mula pa noong 2022. Ngayon, nagtatakbuhan na ang mga puwersa ni Putin. Nakaurong na sila sa takot at ang pagod na mga binti ng mga tauhan ni Putin ang nagdadala sa kanila palayo sa Kinburn Spit hangga't maaari. Napilitan ng Russia sa isang kahiyahiyang pag-atras halb sa matinding estratehiya ng Ukraine na nagpagutom sa kanila at nagdulot ng napakaraming kaswalti. Isa sa pinakamahalagang pag-atras ng mga Ruso sa digmaan ay nangyayari ngayon. Maaring ito na ang pinakamalaking pagkatalo ni Putin hanggang ngayon. Noong Hunyo 8, nag-post sa Telegram ang grupong partisanong Ukrainian na Artesh para ibunyag ang bagong impormasyon tungkol sa militar ng Russia. Kagiliw-giliw ang Artesh kahit hindi ito opisyal na bahagi ng militar ng Ukraine. Ang grupo ay binubuo ng mga lihim na ahente na nakikipagtulungan sa intelihensyang militar ng Ukraine upang magsagawa ng mga sabotahe at operasyong pagmamanman para sa Ukraine. At sa Kinburn Spit, may nakita ang mga ahente ng Artesh na hindi inaasahan ng sinuman noong 2022. Umatras ang mga sundalo ng Rusya mula sa Kinburn Spit. Malapit nang mapunta muli sa kamay ng Ukraine ang isang mahalagang piraso ng estratehikong teritoryo sa unang pagkakataon mula nang ilunsad ni Putin ang kanyang brutal na digmaan. Ayon kay Artesh, may ahente sila sa loob ng punong himpilan ng pangkat ng mga puwersang Dnipro ng Russia na nagbigay ng mahalagang impormasyon tungkol sa Kinburn Spit. Ang mga unit ng ika-337 Rehimento ay iniiwan na ang kanilang mga posisyon. Ang mga operasyon ng supply ay tuluyang huminto. Ayon kay Artesh sa Telegram, itinigil na ang paghahatid ng bala, gasolina at pagkain. Dahil sa malaking pagkawala ng tauhan, umatras na ang ika-337 Rehimento mula sa baybayin at hilaga at kanlurang bahagi ng Spit. Hindi makayanan ng mga fire group ang pagpabagsak ng mga UAV ng puwersa ng depensa ng Ukraine at patuloy na dumarami ang mga nalulugi. May ilang dahilan kung bakit umatras ang mga sundalong Ruso sa mahalagang teritoryo. Ang kombinasyon ng mapaminsalang pag-atake ng drone laban sa mga tauhan at ang estratehiya ng Ukraine sa katamtamang distansya ng Ukraine na pinuputol ang supply ang siyang dahilan. Malaking problema ito para sa mga puwersa ng Russia sa Dnipro. Ngunit si Putin at ang kanyang mga commander rin ang lumika ng pasaning dinaranas ng ika-337 Rehimento habang nagmamadali silang tumugon sa opensiba ng Ukraine sa iba pang lugar. Ang regiment ay binawasan ng mga tauhan na ipinadala ng Russia sa Zaporizhia para palakasin ang kanilang puwersang kinokontra-atake ng Ukraine. Sa Kinburn Spit, naiwan ang mga napag-iwanang sundalo. Ang mga sundalong hindi itinuturing na sapat ang lakas para sumali sa mahalagang labanan sa unahan ay sila na lang ang natira sa maliit na bahagi ng teritoryo at yon ay isang totoong problema. Ang mga sundalong yon ay hiwalay. Alam nila na walang darating na tulong dahil hinati-hati ng kanilang mga kumander ang kanilang rehimento. Ang natitira na lang nilang magagawa ay mamatay sa mga drone ng Ukraine o tumakbo ng pinakamalayo mula sa kanilang mga posisyon. Tumakas o mamatay ang pagpipilian na ika-337 Rehimento at ayon sa undercover agent ni Artesh, karamihan sa tropa sa Spit ay mas pinipili ang tumakas. Ang resulta nito ay isang labis na nabawasang puwersa ang pilit na nagtatanggol sa isang mahalagang bahagi ng teritoryo. Kahit na ang mga kaalyado ay tumatakas o ipinapadala sa ibang posisyon sa unahan, hindi na makakatagal ang Russia sa pagkapit nila rito. Ang mga magkakahiwalay na unit na nananatili pa sa Spit ay madaling tamaan ng mga drone ng Ukraine at mahihirapan silang makakuha ng mahahalagang supply ng pagkain at bala na maaring magbigay sa kanila ng kakayahang makalaban. Ayon kay Artesh, ang natitira na lang sa Spit ay mga pira-pirasong unit na hindi na kayang magdepensa. Bumagsak ang sistemang logistical ng mga mananakop dito. Hindi lang ito kahihiyan kay Putin at sa kanyang mga alipores, kundi isang sakuna na matagal nang dapat nakita ng Russia. Kahit maliit ang Kinburn Spit sa digmaan, mahirap pa ring hawakan ng Russia
ang teritoryong ito. Dahil nasa dulo ng peninsula, limitado ang opsyon ng Russia para marating ang Kimburn Spit sa lupa. Dalawa lang ang kalsadang papasok sa teritoryo. Dati, nasusuplayan ng Russia ang tropa nila sa pamamagitan ng Black Sea, pero hindi na ngayon. Ayon sa Carnegie Endowment for Peace, kontrolado na ng Ukraine ang mahigit 60% ng espasyo ng labanan sa Black Sea, matapos ang matagumpay na kampanyang pandagat gamit ang missiles at drones, hindi barkong pandigma. Umatras na ang Black Sea Fleet mula sa abot ng armas ng Ukraine at delikado na ang anumang misyon sa Kimburn Spit. Magdudulot ito ng pagkakabukod ng mga sundalo sa maliit na lupaing madaling tamaan ng drone. At ito nga ang nakita natin. Nauna nang nahulaan ito ng Ukraine. Noong Oktubre 2024, sinabi ng tagapagsalita ng Southern Division ng Ukrainian Volunteer Army na si Serhiy Bratichuk na ilang panahon na lang bago magkaroon ng kakayahan ang militar ng Ukraine na mabawi ang Kimburn Spit. Hindi pa malapit ang paglaya, sabi ni Bratichuk. Ngunit kulang ang lakas ng Russia sa Spit para mapanatili ang teritoryo. Desisyon ito ng mas mataas na pamunuan. Sa ngayon, di pa tiyak kung magkakaroon agad ng opensiba sa Kimburn Spit. Gagawin ang operasyon sa komprehensibong paraan gamit ang iba't ibang paraan. Sabi ni Bratichuk, hindi tanong kung palalayain ang Kimburn, kundi kailan, based sa kakayahan, resources, at operasyonal na gawain natin ngayon. Nagkatotoo ang sinabi niya. Sa wala pang 2 taon, umatras na ang mga Ruso. Panahon na lang ang hinihintay bago tuluyang mapalaya ng Ukraine ang Kimburn Spit. Ngayon, mukhang ilang linggo na lang at hindi taon bago ito mangyari. Bakit mahalaga ito? Maliit lang ang Kimburn Spit. May epekto ba talagang dulot ang ilang kilometro kwadrado ng lupa sa bunganga ng ilog sa digmaan sa Ukraine? Mas malaki ang epekto nito kaysa sa gustong aminin ni Putin. Dahil alam nila sa Kremlin na malapit na nilang mawala ang teritoryong pinipilit nilang hawakan simula ng digmaan sa Ukraine. Maaring magdulot ng malaking pagbabago sa laban ang paglaya ng Kimburn Spit. Pero bago namin ipaliwanag kung bakit, isang mabilis na paalala na pinapanood mo ang The Military Show. Ganitong kaalaman ang gusto mo. Mag-subscribe sa channel para hindi ka makaligta sa aming mga video. Para maintindihan ang halaga ng Kimburn Spit, balikan natin ang kasaysayan nito sa mga nagdaang taon. Ayon sa Kiev Post, hawak ng mga puwersang Ruso ang Kimburn Spit mula pa sa mga unang buwan ng pananakop ng Russia noong 2022 at mahirap pa rin silang mapaalis hanggang ngayon. Maraming beses sinubukan ng Ukraine. Nung huling bahagi ng 2022, nagtangkang magsagawa ng paglapag mula sa tubig ang mga komando ng Ukraine sa Kimburn Spit, umaasang magagamit ang makitid na lupa para malusutan ang depensa ng mga sundalong Ruso sa okupadong bahagi ng Ilog Dnipro. Kaya may mahalagang estratehikong papel ito simula pa lang. Pero mas malalim pa ang issue. Hindi lang ito tungkol sa mga labanan sa pampang ng Dnipro. Ang maliit na lupang ito ay may simbolikong kahalagahan na higit sa karamihan ng teritoryo ng Ukraine. At higit sa lahat, ang may kontrol sa Kimburn Spit ay nasa posisyong umatake o magtanggol sa Crimea. Tinalakay dito ang mga punto mula sa artikulong Disyembre 2022 matapos mabigo ang amphibious landing ng Ukraine. Binanggit din nito ang estratehikong kahalagahan ng tangway dahil ang pagkontrol dito ay nagbibigay ng kontrol sa pag-access sa Black Sea sa pamamagitan ng Ilog Dnipro at sa daungan ng Ukraine sa Mykolaiv. Matagal nang kontrolado yon ng Russia. Kung mapipipilit ng Ukraine ang ganap na pag-atras, magbubukas ito ng ruta sa ilog papuntang Black Sea na maaring gamitin para sa lahat mula sa mga barkong pangkalakalan hanggang sa mga drone, pandagat na papasok sa daluyan ng tubig upang palubugin pa ang mas marami pang barkong pandigma ng Russia. Mahalaga rin ang reyon sa simbolikong aspeto. Matagal nang pinag-aagawan ang Kimburn Spit sa loob ng maraming siglo. Noong 1737, malinaw na nagpakita ng interes ang Rusya sa tangway. Nakontrol nila ito noong 1788 matapos ang 2 labanan sa Ochakov. Habang kontrolado ng Rusya,
ginawang lunsaran ng malalaking labanan sa dagat, ang Tangway at ang daungang nakokontrol. Dahil dito, mahalaga ang lahat ng ito dahil alam natin na si Putin ay isang taong mahilig sumangguni sa kasaysayan o mas eksakto, sa baluktot na bersyon ng kasaysayan na ginagamit niya para bigyan katwiran ng kanyang pananakop sa Ukraine. Ginamit ni Putin ang makasarili niyang pag-unawa sa kasaysayan para igiit na ang Ukraine ay hindi naging hiwalay na estado at laging bahagi ng Imperyong Ruso. Sa pinakamamait na paglalarawan, kaduda-duda ito. Totoong kinilala lang ang Ukraine bilang hiwalay na entidad noong 1918 ayon sa University of Rochester. Pero hindi ibig sabihin na palagi itong bahagi ng Russia o na ang mga tao nito ay Ruso, gaya ng sinasabi ni Putin. Hindi sana nakipaglaban ang Russia para sa Kinburn Spit noong ika-18 siglo kung palaging kanila ang lupaing iyon. Nakikita natin sa nalalapit na paglaya ang tahasang pagsuway sa pagbaluktot ni Putin ng kasaysayan. Ang hawak ng Russia sa Tanggu ay sumuporta sa kwento ni Putin. Tumatakas na ang kanyang sundalo kaya malapit nang makuha ng Ukraine ang isang simbolikong tagumpay na parang suntok sa sikmura ni Canelo Alvarez. Balik tayo ngayon. May problema si Putin sa Crimea. Ayon sa usapan noong 2022, kahit maliit ang saklaw, ang pag-atake mula Kinburn sa mga puwersang Ruso sa pagitan ng Kherson at Crimea ay nakakaikot sa kanila at napipilitan silang ilihis ang kakaunti nilang tropa para harapin ito. Hindi pa rin nagbago ang sitwasyon, lalo na't malabong maglunsad ang Ukraine ng pag-atake mula sa Kinburn Spit papasok sa Crimea, lalo na ng pag-atakeng may paglapag mula sa dagat. Pareho ang estratehiya ng Ukraine sa Crimea at Kinburn Spit. Ihiwalay, putulin supply, at piliting umatras ang Russia. Pero mas malawak ang saklaw dito. Ang Kinburn Spit ay ideal para sa Ukraine sa paglulunsad ng mga pag-ataking drone laban sa Crimea at mga puwersang Ruso sa Black Sea. Ipinapakita nito na bahagi lang ng matibay na pagsisikap ng Ukraine na palayain ang Crimean Peninsula na iligal na inagaw noong 2014 ang bagong naabot nila. Ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky, nagsimula at magtatapos ang digmaan sa Ukraine sa Crimea. Sa pagtakas ng mga Ruso mula Kinburn Spit, isang hakbang na naman sa paglaya ang nagawa. Sa agarang usapin, ang benepisyo ng pagkuha ng Kinburn Spit ay pareho lang ang mawawala sa Russia at mapapakinabangan ng Ukraine. Hindi na kayang kontrolin ng Russia ang mga labasan sa Black Sea mula sa mga daungan sa Kherson at Mykolaiv. Kaya may bagong oportunidad ang Ukraine dahil sa huminang posisyon ng Russia sa daan ng tubig na ito. Mawawala na sa Russia ang opsyon na gamitin ang Spit bilang bahagi ng tangkang pagtawid sa Dnipro River para umatake. Walang sasay ang gagawing yon dahil malalagay sa panganib ang libu-libong sundalo ni Putin. Pero kailan ba naging hadlang yon sa kanya? Nag-alay siya ng halos 1.38 milyong sundalo para sa ambisyon niya. Kaya ang utos na tumawid sa Dnipro River ay bahagi lang ng kanyang kabaliwan. Kung gagamitin ang salitang lohikal sa ginagawa ng Russia sa Ukraine, nagamit ng puwersa ni Putin ang Kinburn Spit para bumbahin ang rehiyon ng Mykolaiv. Pinigilan ng pambubomba ang mga puwersang Ukrainian na maglapag ng tropa sa Spit at lampas pa. Ngayon, mawawala na ito habang ang natitirang puwersa ng Russia sa Spit ay namamatay o mabilis na umaalis. Ang punto namin ay nawala na ang malinaw na kalamangan ng Russia. Isa pang benepisyo ng nagawa ng Ukraine na marahil ay hindi direktang nakaapekto sa digmaan, pero dulot ng Russia. Ang Khimki Spit ay isa sa pinakakagiliw-giliw na sonang pandagat sa Ukraine. Kaakit-akit ang ecosystem nito. May mga dolphin ng itim na dag at maraming hayop sa dagat. Kaya isa ito sa pinakamagandang lugar sa Ukraine. Ang sunog at langis sa Spit ay nagtaboy sa mga dolphin at sumira ng maraming halaman. Maaring magsimula ng pagbuhay sa magandang ekosistema ang pag-atras ng tropa ng Russia. Pagbalik ng kalikasan sa gitna ng digmaan ng bakal, dugo at langis. Si Putin ay magtataka kung paano ito nangyari. Malinaw ang sagot kung sinusubaybayan ng Russia ang estratehiya ng Ukraine para sa 2026. Tumakbo ang mga sundalo sa Kinburn Spit
dahil sa estratehiyang laganap sa Ukraine. Ihiwalay at walang tigil na tirahin ng mga drone. Sa usapin ng paghiwalay sa kalaban, ginugol ng Ukraine ang malaking bahagi ng 2026 sa panatake sa mga linya ng supply ng Russia sa likuran. Binanggit ito ni Artesh na tinutukoy na ang mga pangunahing linya ng supply na naputol, malamang sa mga rehiyon ng Crimea at Kherson, ay nagresulta sa pagkabigo ng mga sundalo ng Russia sa Spit na makatanggap ng supply ng bala at pagkain. Dahil hindi na magamit ng Russia ang Kerch Bridge matapos ang paulit-ulit na mga pag-atake sa nakalipas na ilang taon, ituon ng Ukraine ang bagong henerasyon nitong mga mid-range strike drone sa mga rutang panlupa na ginagamit ng Russia para mag-supply sa mga sinakop nilang teritoryo. Bahagyang kaya ng tamaan ng Ukraine ang RR-200 at 80 highway na nag-uugnay sa Russia at Crimea at nagsisilbing rutang logistical patimog Ukraine. Hindi pa kontrolado ng Ukraine ang mga rutang supply ng Russia, pero pinapadilikado na ng kanilang mga drone ang bawat biyahe na nagdudulot ng pagkaantala kapag nasisira ang mga tulay at kalsada. Mukhang inuuna ng Russia ang puwersa sa unahan kaysa sa nauubos na tropa sa Khimki Spit. Kaya tumatakbo ang mga Ruso sa anunsyo ng logistics lockdown. Mag-i-invest ang Ukraine ng halos $120 milyong para suportahan ang mga unit nagpaparalisa sa logistics ng Russia. Matalinong tumakbo. Lalong lalala ang sitwasyon ng supply sa Spit. Mas mainam pang tumakbo kaysa magutom. Dahil lang sa isang pirasong lupa kahit gaano pa ito kahalaga kay Putin. Di na kailangan pag-usapan pa ang mga drone. Madaling target ng drone ng Ukraine ang mga sundalong hiwalay sa maliit na Spit, gaya ng nangyari sa Kimbert Spit. Hindi na kailangan ang amphibious assault na yon dahil may drone na ang Ukraine na kayang bumiyahe ng daan-daang kilometro para umatake. Ayon sa Kyiv Post, hirap ang mga sundalo ng Russia sa Spit laban sa mga drone ng Ukraine. Lalo na't inalis pa ng mga general ni Putin ang maraming resources mula rito. Normal lang na matakot sa mga drone ng Ukraine ang mga tauhan ni Putin. Noong Hunyo 4, inihayag ni Komandante Robert Brovdi ng Unmanned Systems Forces o USF na napatay ng USF ang 100,000 sundalong Ruso at tinamaan ang 350,000 target militar sa unang taon ng kanilang operasyon. Hindi lang USF ang unit ng Ukraine na gumagamit ng drone. Ang mga lumilipad na halimaw ng Ukraine ay laganap at walang takas para sa sundalong nasa Khimki Spit kapag dumating sila. Nagpapahayag ang mga drone ng babala sa mga tauhan ni Putin sa Spit. Tumakbo habang maaari pa, o baka susunod na drone strike na ang pumatay sa iyo. Ano ang susunod na mangyayari sa Spit? Ang isang paalala lang sa lahat ng ito ay nagsisimula ng umatras ang mga puwersa ng Russia, pero hindi pa sila tuluyang nawala. Hindi pa. Sabi ni Vladislav Voloshin ng Southern Defense Forces ng Ukraine, may 200 papuntang Khimki Spit, sementado at hindi, at tinatrabaho ng Ukraine na magkaroon ng ganap na kakayahang paputukan ang mga daang iyon. Malaki ang posibilidad na makuha nila ang kontrol sa lalong madaling panahon. At kapag nangyari yon, siguradong mapapahamak ang anumang sundalong Ruso na nasa Spit. Kulang ang supply, kaya manonood na lang sila habang winawasak ng mga drone ng Ukraine ang mga convoy o supply truck na susubok dumaan. Kung hindi alis ang mga sundalo, ayon kay Voloshin, handa ang Ukraine na sundan iyon ng mas marami pang pag-atake ng drone. Maganda sana kung aalis sila, pero hindi naman mangyayari. Kaya kailangang magsikap para wasakin at mapaalis sila sa Khimki Spit, sabi niya. Masasaktan ang puwersa ng Russia sa mga susunod na linggo at buwan. Pareho pa rin ang mensahe, umatras na ngayon o magdusa sa huli. May kailangang gawin, pero handa ang Ukraine. Sa paglaya ng Khimki Spit, matatapos na ang de-Russification ng Mykolaiv Oblast. Masasaktan si Putin doon, halos kasing tindi ng sakit na dulot ng duwag na asal ng sarili niyang mga sundalo. Ang 2026 ay taong namarkahan ng pagbawi ng Ukraine ng mga teritoryo. Noong Hunyo 8 sinabi ni Oleksandr Syrsky, punong komandante ng sandatahang lakas ng Ukraine, na nabawi ng Ukraine ang 600 kilometro kwadrado ng teritoryo mula Russia sa unang 5 buwan ng taon. Ngayon, malapit nang mawalan pa ang Russia ng mas marami. Ngayon, ang teritoryong ito ay may direktang epekto sa mga plano ni Putin para sa Black Sea at Crimea. Ang huli,
ay bahagi ng Ukraine na hindi kayang mawala ni Putin. Habang tumatakas ang mga sundalong Ruso mula Kimki Spit, mas malapit na ngayon ang paglaya ng Crimea kaysa sa anumang panahon mula noong 2014. Totoo, nabanggit namin noon na 100,000 sundalo na nilipol ng USF ng Ukraine ilang buwan na ang nakalipas. May iba pang detalye sa kwentong yan na may kaugnayan sa mga plano ni Putin sa 2026. Bigo ang mga opensiba ngayong Tangsibol at Taginit habang napapaurong ang mga puwersang panlupa ng Russia dahil sa mas sopistikadong drone tactics ng Ukraine. Para sa karagdagang detalye, panuorin ang video namin. Kung nagustuhan mo, mag-subscribe sa The Military Show at manood ng iba pa naming araw-araw na video tungkol sa digmaan sa Ukraine at mga kaganapang militar sa buong mundo. Salamat sa panonood.